So, itong pagtitipon natin ngayon, funded meeting ng Central Committee, basically, sa very important, naroon tayo ng assessment dito sa ginawa natin na General Assembly na hindi masyadong we have to karoon tayo ng assessment para at least makita natin kung saan tayo saan ano ang naging resulta nitong pagtitipon natin. At the same time, alam natin kung ano ang ways forward natin after this. So, isa yun sa nakikita ko na unang-una, nagpapasalamat kami sa inyo. Talagang nagsumikap kayo na umaten sa General Assembly natin. I think this is one of the biggest assembly. Yung last registration as announced yata is more than 300,000 yung dumalo nag-register. So, yun ang isang nakikita ko na punto na natin is para mabigyan tayo ng idea ano yung naging resulta ng ating and then ano yung ways forward. Pangalawa na sinasuggest ko na maging agenda natin ngayon is yung declaration natin na first time pa rin ito na we have declared officially yung transformation ng MILF into social movement. Transformation of the MILF being a jihad revolutionary organization will now be transformed into the social movement. So it will be part of the lahat ng affair ng Bangsamoro will be may involved tayo as a social movement. So, yan ang nakikita ko na dalawang agenda na na-recap natin. And then, okay, so I'd like to welcome our Chief Minister, Chief of Staff ng Bangsamoro. Nasabitan ka? Okay. So, we were expecting him in the first day of the event. Kasi alam niyo na this meeting was originally scheduled 21-22. Pero humingi siya ng extension dahil hindi siya daw pwedeng makadalo. We move it to 23-24. So, ngayon, at least 24 nandito siya. So, pagputuloy ko yung sinasabi ko, officially, this is the launching of the transformation of the MILF
into a social movement. So kailangan natin ang guideline paano tayo mag-transform. Paano natin ano ang magiging process natin sa pag-transform. Lahat ng agencies ng MILF will be given a guideline kung paano siya makatulong doon sa transformation natin into a social movement. In my own assessment, mas malawak ngayon yung ating area, trabaho natin. Mas malawak ngayon dahil hindi lang ito on the revolutionary aspect, kundi the whole activities of the Bangsamoro people ay dapat na ma-involve tayo. So yan ang ma-define natin ngayon kung paano tayo gradually mag-transform into a social movement. So siguro I would like to give the management of the program mag-handle ng program. Sino mag-ba? Sino ang program ba? Nurul lang? Tad Nurul lang? Bismillahirrahmanirrahim. Punya sa oras kanina kung explain kinarate ko niya. Kaya ito na akong kakahapon. Pero yung Chief Minister 21 na sir, 21-22. Kanong 20 ayaw ko sa Manila. Schedule ni sa ikang o ambassador Japan. Paling tuwa schedule na mo. Tinggal usunod sa Sabado. Kamu masunod sa Penuapan. I-require nila, hindi ka kapake mo. Hindi na mapake ang malingang ka sa pandawa ko ba niya? Pandawa ko niya ba? Program. Pare, kinasakya, pamak na bilangan nito siya ba eh? Bilangan ni 10 ang matayaw sa kapagada sa Lipriano ay kahit sa po number 1 na matayaw. Jadi ko kiwa ni kaplo malinganan na. Ito ba'y nangunga ni na ito'y nagkapanginig ako sa kuwa na oras. Bali magapasa ka muna sa kanong 22 ha? Kamakoma ko kagayin ha? Ang 23 nagkakamagabas bagay kagayin to 23 na kung panay-panay mo pagkuha sa flight siya sa Cotabato na ako magakuha. Kung ako nagakuha sa Davao sa 8:30 flight. Kinoma ko sa Kuana, ito'y Davao na 10:40 din. Kaya nagtawa ko ni Kiroliti, kung pagkakami mo niya, kung rizyo ko, niyo na kapag ko ka. Rizyo ko. Kaya, nung kami niya, pag-isip kami kart, mayangkasa ka po ba lalaki, ba? Okay na, lusong kinuinta kinura sa akin, hindi ka kasi na diya kumulong kasot. Nung nagtawa ko Kiroliti, may kundara ka din sa maya kabawayawi ka, makinsamo, hindi kami pagkasot. Na siya ko sa paggalungan sa kinadeclare sa 2:17 na close din sa kuwan. Tag 2, alas 2:19 kinaklose. Final po man dito ko ikabit ng magkasa. Then akin na po pangagay ka magkatoko pagkamitapan sa kuwan. Tuway actually basara ng mga sa situation sa tuwan. Pag ginagano 20 mapanay gini kinauma ko. Dari namuha ko sa North Harbor na tinalima namin ininugay na gobyerno mobile clinic, mobile hospital para mula mo na naisisita sa laboratorio, unang ba?
mapakai may skangka, mapakai rangon ang kailangan sa laboratoria, lumubas sa pagkira ng turong batanan, sa maya siya rin. Kaya di ba bayaran ko siya sa maya sa Maguindanao del Norte. Doon pini-establish sa CRM siya. Kaya hindi tayo mag-engage sa mga outreach program medical na mapakai at kapig ng mentong kalupa ba in 1 hour time makuha ni resulta na lang ng laboratory test ng wala. Order dito ba? Ito ay padan ito nakapagangkay pa yun ang kinaruan ito sa Kuan, North Harbour, sir. Assalamualaikum, sir. Test. Siguro narinig na natin yung side ni Governor, no, Chief of Staff, ibang sa Islamic Armed Forces tungkol sa hindi niya pagdalo kahapon. No? Maraming mga nagtanong kung ano kaya ang nangyari. So, marino na ipahayag niya sa atin kung ano yung dahilan. So, bago tayo mag-start ng proper meeting, pakinggan muna natin yung isa sa leader natin. Ang kanilang isa, inshallah, ibigay natin kay Sir Hagen Iqbal, ang Chief Implementation Panel of the MIRF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya ng sinabi ko kahapon, ano ang sasabihin ko rito? A personal point of view. Sariling pag-aaral. At pwede ko rin naman sabihin na with due respect kay Chairman, kahit na siya magsabi, pa rin 100% official yun unless pag-usapan natin ay magkaroon decision ng Central Committee at yun na ang official. Especially pag-usapan social movement, transformation ng MILF into a social movement. Yung social movement, hindi masyado sisiguro natin kung kinusang panlipunan ay akmang-akma, tamang-tama na mag-capture natin ang ibig sabihin ng social movement. But anyway, siguro, ang samantala, pwede na natin i-adapt yung kinusang panlipunan. Pero maybe to a certain extent, pwede rin naman sabihin natin na people's movement. Kasi social, tao rin yan, no? Tao rin yan. Sa dictionary, ang sinasabi na social, the interactions of individual and the group on the welfare of human beings or members of a society. Pag sinabi natin society, sabihin, tao yan. Taong bayan. Taong bayan. Pwede rin naman na yung social movement, kinusang panlipunan, kung pwede rin sabihin natin, people's struggle. People's struggle movement kasi similar din yan sa struggle. So anyway, as to ano ang final na pagkakaintindi natin sa konseptong social movement, yan ay patuloy na aralin po natin. Aralin natin. So dalawang klase ng social movement. Ang isang klase ng social movement ay armado. Ano ba mga armadong social movement para sa taong bayan na rin? Among sa mga Muslim, gaya natin, no? Ang isa dyan, MLF. Pwede MLF. Pwede Hamas. Pwede Palestinian Liberation Organization. Free Anchi Movement. Ang binabanggit ko lang dito yung mga may connection sa mga Muslim, oh. Marami yan. So yan ang armado na pumapasok pa rin sa definition ng social movement. Ulitin ko, MLF, MLLF, Hamas, PLO, Free Anchi Movement. Doon sa unarmed, pwede Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama sa Indonesia, Jamaatul Islamiyah sa Pakistan, and Justice Party sa Turkey. Walang mga armas yan. Kaya tatandaan natin dyan, social movement, may armado, meron hindi naman hindi armado.
Anong pagkakaiba ng social movement sa political party gaya ng United Bangsamoro Justice Party? Mas malawak ang social movement kaysa political party. Kasi political party, ang hangarin ng political party para manalo sa election. Sa social movement, gaya ng MILF, mag-transform tayo, isa lang yun ang hangarin natin kung sa UBTP manalo tayo. Napakalawak po ang dapat dalawa natin sa social movement. At meron klase-klase social movement. Meron Islamic, gaya natin. Meron socialist, meron democratic, at may communistic. Ilang isang klaseng ideology. Basta importante ang classification social movement. Doon pa rin, kasama rin yung sinabi ko kanina na kahit na Islamic, meron dyan jihadik, ibig sabihin may armas. Tanong ko yun. So, ano ba mga programa na pwedeng saklaw no social movement gaya ng MILF na magka-transform ng social movement? Pwedeng pwedeng education, pwedeng health, pwedeng economic, pwedeng environment, at higit sa lahat, kasi ang iniisip natin na MILF transforming into a social movement, may ideology. May ideology, may paninindigan tayo. Of course, pag pinag-usapan natin ideology, wala nang iba kundi Islam. Yung Islam na kumpleto. Kumpleto, hindi lang pagsasamba. Hindi lang rituals. Hindi lang rituals. Kasi Islam, isa dynamic religion. Kompleto ko yan. Islam, nandito mga ulama, nalito siya na sabi ko, kaya natin ang Islam on the basis na la ilaha illallah. Kung ba, yun man talagang sintro ng Islam yung pagkakilala ng isa lang ang pwede natin samayin. So, paano natin makamit ito? Paano natin i-design ang MILF as a social movement? Yan ay napakatinding trabaho. Iisa sa atin, with respect kay Chairman, hindi natin kaya ito eh. So, paano gagawin natin? Kailangan magkaroon po tayo ng workshop. Yung workshop, kailangan mag-invite po tayo ng mga resource persons na hindi just ordinary na resource persons. Yung may kalaman at may experience. Pero I am recommending na yung Justice Party sa Turkey, isa sa mga lecturer natin kung kaya. Kasi yung kanilang Justice Party sa Turkey, masyadong malapit sa atin. Emphasize talaga sa kanila yung ideology. Yung ibang social movement, gaya ng Muhammadiyah at saka Nahdlatul Ulama, ang in-emphasize nila yung religious aspect ng Islam. So, ang sa Turkey, meron silang ideological na klaro-klaro po. In-emphasize mo nila kasi kalaban nila, entire non-Muslim world ang kalaban nila. So, nakikita natin, gaan, ilang beses na sila nag-failure. Kabuti pa nga makulita si Kirba kanina yun. Kasi yung pangalan ng presidente ngayon? Erdogan. Ang pronunciation ng Erdogan ang pronunciation. So, doon sa resource persons na may workshop tayo, I'm recommending na nandun ang mga ulama, nandun ang mga membro ng Center Committee, nandun ang military, nandun ang political committee natin, women, civil society organizations, yung mga lawyers natin, at saka other educators, nandun po sa workshop na yan. After na, halimbawa, mayroon mga resource persons sa hindi lang isa, dalawa o tatlo, and then pag nakita natin na hinog na, so magkakaroon po tayo ng workshop, doon natin i-design kung anong itsura, anong objective, anong programa na social government ng MILF. And kung ano man lalabas doon, still a recommendation kasi Central Committee ang mag-adapt yan. Kaya, gaya na sinabi ko, hindi ito madali. At doon sa workshop na yan, pag in-define na natin ang social movement, nandun ang objective, nandun ang curriculum,
nandun ang programs. Kung kumpleto po doon. Kumpleto po doon. Kaya maganda ito po kasi ito ang formal launching natin ng MILF as a social movement. Of course, diniklara natin doon, ito ang pinaka-formal. Kaya kung susulat natin ang history ng MILF as a social movement, it will start yesterday. Kasi yan ang formal na start na launching ng MILF into a social movement. So, sa ating pananaw, kasi isang halimbawa, isang struggle, tinitingnan mo ang konteksto, tinitingnan mo ang situation, kung ano nararapat ang approach mo, ano nararapat na strategy mo. Sa situation natin ngayon, ito ang malakas na decision natin sa struggle natin, social movement. Kasi halimbawa, kung ang gagamitin natin ngayon, meron na ceasefire, meron na pirmahan ng comprehensive agreement na Bangsamoro, at meron na tayong Bangsamoro to Muslim na daw. Kung gagamitin natin ang armas ngayon, kung wala tayong malaking dahilan, lalo tayong nalubog. I think, on a personal note, this is the most appropriate na decision ng MILF by transforming the MILF into society. At saka, alam niyo, Chief Minister, ako, I've been part of this struggle since 1972. So, except Libya, wala man sumuporta sa atin ng military, halimbawa. Ang sinuport sa atin, political. Pero itong social movement, the whole world, and we can even seek the support of the United Nations and the other agencies, at saka yung mga ibang estados, especially mga Muslim areas, pag pinag-uusapan ng batas, kasangayon lang sila dyan. At saka, yung mga rights and obligation natin, kailangan alamin natin, aralin natin ang mga rights natin, pero it's just not a matter of inaaral natin kung anong karapatan natin. It's just one part of the equation. Kahit na alam natin yung mga karapatan natin, especially anong nakasaad sa Bangsamoro Organic Law, anong nakasaad halimbawa sa comprehensive agreement ng Bangsamoro. Pero more than that, kahit na alam natin yung mga karapatan natin, kung ano ang dapat magkuha natin, pero aralin mo natin paano natin magkuha yan. Importante pa paano natin magkuha yan, yung karapatan na gusto natin magkuha. So with that, Chairman, I think yun lang muna ang masabi ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So yun, napakaganda na mensahe ng ating R na implementer panel, si Sir Mahagin Iqbal. Actually, isa ako sa witness niya na party doon sa Turkey. Kasi kami ang gatasan ng Central Committee ni Ate Aida Silokan noong doon sa nakita namin kung paano nila na implement yung social movement sa party nila na ACT Party ang pangalan. Alhamdulillah, pinakinabangan nila yun kahit hindi pa lang ng election.